Hindi lahat ng naka-move on ay healed. Yung iba naka-move on lang, pero mapait na ang puso. Mapait na. Diba? Bitter na. Ampalaya na. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Hello, this is Marisol Templo and welcome back to our channel, Marisol Templo Talks. And today, I hope okay lang kayo sa mga single parents dyan. Para sa inyo ito. And please, listen carefully and pakishare naman po para tayo'y makatulong at maging magkakaibigan. Sa part 1, pinag-usapan natin ang stigma. Sa part 2, hinarap natin ang sugat at pagpapatawad. Ngayon, ito ang mas tahimik pero mas delikadong tanong. Paano ka uusad nang hindi nagiging bitter? Kasi pwede kang tumayo pero sarado ng puso at ayaw yun ng Diyos para sa'yo. Alam nyo minsan, akala natin lakas ang pagiging manhid. Akala natin protection ang pagiging malamig. Pero ang totoo, ang bitterness ay sugat na hindi gumaling. Ang galit na pinatagal ay laso na iniinom mong mag-isa. Hindi ka naging masama, napagod ka lang. Sa Hebrews 12 verse 15, sabi dito, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Bakit ito ang tamang verse? Sakto ito, di ba? Kasi hindi ka inaakusahan, binabalaan ka dahil mahal ka, pinapakita na ang bitterness ay root, hindi bigla. Pinapakita ng bitterness ay ugat ng iyong hindi pag-move on. Yan ang nag-hold on sa'yo. Hindi bigla, pero magagawa mo mag-move on. Alam nyo, ang bitterness ay tahimik, pero nakakahawa. Una kang sinasaktan, tapos pati mga mahal mo. Diba? Hindi lang ikaw ang sinasaktan ng bitterness, pati mga mahal mo sa buhay. Na ipapass on mo, na itatransfer mo sa mga anak mo. Kasi yung pain na dala-dala mo, yung pain na nangyayari sa'yo, ay sa mga pangyayaring hindi maiwasan, naaapektuhan ang mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga anak mo. Kaya need mong magpatawad, need mong mag-move on para yung mga anak mo, yung mga mahal mo, ay maramdaman at maranasan yung totoong ikaw. Yung mapagmahal na ina, mapagmahal na ikaw, at maka-Diyos na ina. Kasi iba pag Diyos ang ating anchor. Ano po? Ang anchor ng ating pagmamahal at pag-aalaga sa ating pamilya. Kay Lord tayo naka-anchor. Iba pag si Lord ang may hawak sa atin. Siya ang nagbubuo, nagbubuklod, nag-aalis ng mga sugat, nagpapagaling, at siya ang nagki-clear ng ating mga ways. Yung mga balakid sa buhay natin, tinatanggal ni Lord yan. Pag tayo naka-anchor kay Lord, dapat naka-anchor tayo, ha? Naka-anchor tayo dapat kay Lord. Ang pag-move on ay pagbabago ng sitwasyon. Ang healing ay pagbabago ng loob. Move on, sitwasyon. Healing, puso mo. Pwede kang may trabaho, pero may ngiti ka, may routine, pero kapag galit pa ang puso mo, may galit pa sa puso mo,
may bihag ka pa rin kahapon. Alipin ka pa rin ng kahapon. In Proverbs 4 verse 23, it says, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Hindi sinabing isara mo ang puso mo. Ang sabi, bantayan mo, alagaan mo. Hindi lahat papapasukin. Pero hindi rin lahat isasara. May tamang pagpapasya tayo. At si Lord ang makakatulong sa atin dyan. Kung sino, kung ano, kung kailan, at kung bakit. Leave a comment below and don't forget to subscribe. Paki-like na rin po ng video ito and paki-share most of all para makatulong tayo sa mga magdaraan sa ganitong sitwasyon. Kasi marami dyan di ba? So please share this video. It will be a big help to me and to my channel and to my family as well.